Vacation withdrawal. Ang pakiramdam ng pagkatapos ng mahabang bakasyon. Pagkagaling sa lugar na may napakaraming ganap. Ngayon, halos dinig mo na ang katahimikan ng buhay dito sa Canada. Ibang-iba talaga dito kumpara sa Pinas. Kaya may naisip akong gawin. Sabi ko nga, kapag malungkot, tara sa bundok. Ikaw na kay mami mo, ha? So magbabike ako papunta dun kay Jem. At si Jem yung may gamit ng sasakyan ko. Medyo malayo-layo yung pupuntahan ko. Magbabike muna ako dun papunta sa kanya para kunin yung sasakyan. At iwan ko na rin si Mochi muna sa kanya. And from there, dun ako magdadrive. Ay, Mochi. Masaya to si Mochi tuwing nagbabike kami, eh. Na. Up. Pawiwiin mo muna. Go pipi. Kunin ko lang yung susi. Yeah. Go pipi, Mochi. Mochi. Stay lang, stay. Stay lang, stay lang. Wait lang, wait. Mochi, Mochi. Uwi kami. Yeah. Bye-bye, love you. Diyan nga pala ako sa likod ng bundok na yan, mag-hike. Touchdown kaso biglang umulan. Konti lang naman. So hopefully hindi siya lumakas. Iwan ko na lang muna yung mga baong kong damit kasi nagbabalak akong mag-swimming. Kapag swimming pa rin naman, ayun, tong libro sanang babasahin ko doon. Okay lang, dito na lang. Adventure na lang talaga pupuntahan natin ngayon. Hindi ko alam kung gaano kalaya itong paglalakaran ko ngayon, but we'll see. Sabay-sabay tayong tuklasin. Ang ganda na itong pupuntahan ko ngayon. Alam niyo ba, itong lugar namin dito sa Canada, itong mga bundok na to, punong-puno daw yan ng mga rattlesnake. Especially during summer, nagsisilabasan sila. And during winter naman, nasa ilalim sila ng lupa. And ngayon, medyo umiinit na dito. Nagsisilabasan na daw sila. Maririnig naman sila eh. Pag they're around, may mga ewan ko. Di pa ako nakakita, but madami daw dito. Pag ganyang bundok, yung maladesyertong bundok, which is dito ako sa parte ng Canada na napapalibutan kami ng mga ganong klaseng bundok. Pupuntahan ko pala ngayong araw is a creek. Alam ko namang hindi ako malungkot ngayon. Hindi rin ako homesick. I don't wanna consider this as homesick, yung lungkot na nararamdaman ko. It's more of like vacation withdrawal nga. Yun yung sabi ni Jam sa akin kagabi na parang withdrawal namin to na nararamdaman from the transition ng nung nasa Pinas kami. Grabe yung adrenaline ng araw-araw namin. May ganap lagi na parang ang bilis ng oras. Then pagbalik namin dito sa Canada, biglang bagal. Biglang slow life again, slow living, and I acknowledge that naman. Alam ko naman na ganun talaga. And this is just me being responsible sa emotion ko ngayon na I'm doing something. I'm putting myself out there para bigyan yung sarili ko ng motivation, ng inspiration. Kasi I know, kung magmumuni-muni lang ako, kung magpapakasenti lang ako sa loob ng bahay, nothing will happen. Ma-amplify lang yung lungkot na nararamdaman ko. So, yeah, go for a hike. Sabi nga, if you're overthinking daw, go for a walk, go for a hike. If you're thinking too big, go outside na, you will feel small. That's why I went here to the mountains kung saan mangliliit talaga ako. And somehow itong ginagawa ko, it's giving me peace of mind. Lalo na ito, nakakasama ko kayo. May camera ako, nalalabas ko yung mga thoughts ko. Parang ang sarap sa feeling. Ganda oh. Alam nyo, ang swerte-swerte ko kay Jem na I have a partner na naiintindihan tong part ng buhay na to na I ask her na gusto ko mapag-isa and she understand na oo nga, kailangan ko ng peace of mind kasi siguro yung iba iisipin na parang nafo-fall out of love na pag gusto na mapag-isa. No. Tayo mga nasa relationship, we also need to be by ourselves lang every once in a while. Nabasa ko dun sa binabasa kong 8 Rule of Love ni Jay Shetty. Sabi dun sa first chapter, para magmahal ka, first rule is to love yourself. Which is my point din naman talaga. Kaya pala totoo talaga na tulad sa mga nagkaka-break lang, self-love talaga yung tinatakbuhan ng mga tao, di ba? May point pala talaga kasi yun. Sabi, bago ka daw kasi pumasok
pumasok ulit sa pag-ibig, you have to fully love yourself. Kilalanin mo muna yung buong pagkatao mo. Kilalanin mo kung paano mo bibigay yung best love para sa sarili mo. Kasi if you know what kind of love you deserve, yung pagmamahal na mabibigay mo sa mamahalin mo na ibang tao is the same as that love na binibigay mo sa sarili mo. Kaya if you don't love yourself that much tapos iibig ka ng iba, pare kawawa yung iibigin mo. Hindi ganun kalakas yung love na mabibigay mo sa partner mo. Kaya totoo yun, kahit na nasa relationship na tayo, we should always work on loving ourselves. Always satisfy ourselves sa lahat ng bagay. Kasi we deserve it. Hindi natin siya dapat kinukuha yung love na yun sa partner natin na para magiging masaya lang ako. Pag nagkaroon na ako ng partner, siya yung magbibigay sa akin ng saya. Pwede naman siya mangyari. It can happen. Pero the moment na mag-away kayo, the moment na maghiwalay kayo, yung happiness sa sarili mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo, mawawala rin kung doon nakatay yung satisfaction ng buhay mo. I know I love her because I love myself first. Yung pagmamahal na napapakita ko kay Jem is pagmamahal ko sa sarili ko muna. So, ang problema, kung hindi ko kayang mahalin sarili ko, kung malungkot ako, hindi ko mabibigay kay Jem yung pagmamahal na the best. Kaya here I am today, hiking, finding my peace. In other words, recharging. Para bago ako bumalik sa bahay, I am satisfied on my own. Yan, mabibigay ko yung 100% ko sa partner ko. Grabe, daming lamok. Sinusundan ako. Ito yung pangit dito mga ganitong month, bago mag-start ang init ng summer, nagsisilabasan yung mga lamok. Ang lalaki pa naman ng lamok dito. Sa sakit kumagat. Pero ang kagandahan lang ng mga lamok dito, walang dengue. Kalaban mo lang talaga yung kati ng kagat nila. Ay, nandun tayo pupunta Ganda. Nakita ako spring water or bukal ba tawag dito? Yung parang tubig nang gagaling sa ilalim ng lupa. Saan galing? Ano bang meron dito? Uy, ganda. Inang lamok to. Imbis na solitude yung pinuntahan ko, may stress ako. Dami sinusundan ako. Saan tayo? Shoo! Daming lamok. Patakot naman dito. Ang weird naman dito. Puro bato. Ano tayo doon Ano to? Hala. Saan na tayo? Dead end na to Balik na ako. Matakot. Mukhang wala akong mapapaliguan ngayon. Ayoko na mag-off trail. Delikado ako lang mag-isa. Ang dami pang lamok. Ito talagang hatest month ko dito sa Canada. Mga parteng June, first week of July. Sa oras na uminit na ng sobra dito sa Canada, nagsisiwalaan na itong mga lamok na to. Pare, 1 month lang sila nabubuhay. At least, may bago akong trail na nilakaran. Never ko pa ito nilakaran before. Uy, ganito And may mga magandang view akong nakita. So, okay na siya. Good for the mind. Pabalik na ako. Siguro mga 5 kilometers din tong linakaran ko. Hindi ko na mahanap yung trail. Kaya dito ako sa tabing ilog. And I'm back. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana umabot kayo dito. May napulot kayong aral sa mga nakwento ko sa inyo along the way. Sana nga palang malike nyo tong video dahil malaking tulong po to sa channel namin. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na rin. Ako nga pala si Jack ng German Jack. Laging tatandaan, make memories while you still can.